Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Mainit na pagbate, respeto at pagmamahal sa inyong lahat ngayong araw. Ngayon, hey, lolo! Babaling ko yung ulo mo, ha? Manyak, anong ginagawa mo, ha? Pilya! Hoy! Isara muna natin to, Gokan, hindi ba? Halika dito, halika. Halika, Pilyo. Bakit mo inaaway si Rocky, ha? Na-excite ka ba agad? Umupo ka na sa pwesto mo, Rocky. Tumigil ka. Halika dito, anak. Si Rocky din, ng asar kuya. Ha? Ngayon, si Rocky, alam mo ba kung paano ang mga poodle, tol? Sobrang malapit ang mga to sa amo nila at seloso pa. Kahit sino pa, inaangkin at pinapsisilosan nila. Ganyan talaga ang mga aso. Kaya kapag may iba, agad silang nagsiselos, sumisingit at gustong mahalin din sila. Alam niyo mga kaibigan, uli nating ginagawa ay yung bubungan. Salamat sa Diyos at natapos na natin yon. Sinimulan naming ayusin at linisin ang loob ng container, pininturahan din namin ang mga gilid. Patuloy ang mabilis namin trabaho sa bukid. Ipakikita ko na sa inyo yun na yun. Sana wag niyo akong bigyan, gawan niyo ako ng pabor. Kung magla-like kayo ng video na ito, mag-subscribe at mag-iwan ng komento para masuportahan ako, sobrang matutuwa ako. Mahalaga sa atin ang likes at comments. Di ba na? Carlos! Mahalaga ba, anak? Sabihin mo nga sa kanila na i-like nila ang video na to. Sabihin mo nga, naku, dahan-dahan lang, baka mabagok mo ulo ng hayop, sira ulong oso ka. Tama ba, Zena? Nasaan si Hector, papa? Pumunta ka nga dito, Hector. Hector, tinan mo, may dinala ako dito sa bukid na yun. Dinala ko si Isos. Si Isos. Nasaan si Isos natin? Wala pa si Isos. Sige, kunin mo ang mga pader ng kulungan at mag-zoom ka. Pininturahan din natin ang mga pader sa bahaging yon, mga kaibigan. Kamusta naman? Asul at puti. Asul at puti. Lahat ng parte ng bukirin ay asul at puti. Grabe. Pero ang ganda talaga ng itsura doon. Kupas at madumi na ang mga pader. Kunin mo pa, anak, para makita ng lahat. Sige kuya. Kunan mo pa ng mas mahaba. Ngayon, tinitingnan ko yon ng may pagmamahal dahil ang ganda at linis. Sa tingin nyo, maganda ba? Bigyan nyo nga ng score mula 1 hanggang 10. Naghihintay ako mga kaibigan. Dahan-dahan namin inaayos. Kuya, nagsisikap lang kami ano pang magagawa namin. Ngayon, ang prioridad ko ay parehong mga hayop. Anak po. Anak, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang, anak. Baka mapatay mo ako balang araw o mapilayan mo ako. Dahan-dahan lang. Medyo nadulas siya kuya. Ano nga ulit ang sinasabi ko? Prioridad ko ay ayusin ang lugar ng mga hayop at tirahan natin. Unti-unti namin ginagawa, kuya. Tingnan mo, kunan ng video yung kulungan kina Escobar. Kahapon, pininturahan din namin yon ng itim. Kumusta mga kaibigan? Maganda ba ang kinalabasan? Hindi pa kumpleto, pipinturahan pa namin ang loob at iba pa. Pininturahan namin ang mga gilid, kaya ngayon malinis na at wala nang bakas ng dating dumi. Ang ganda ng lugar ni Medusa, tingnan mo, ipakita mo dito. Dito sa harap na bahagi, kasi maganda ang pagkakapintura natin sa harap. Pare, ang astig ng dating, di ba? Hindi pa, tapos ang pagpipintura dito, magpapatuloy pa tayo. Ginawa lang namin ang pinaka-basic nito. Para lang mawala ang maruming itsura na yan. Sa totoo lang, malanda ang kinalabasan, isinara ko na si Cheater sa pwesto ni Escobar, kaya dinala ko si Isabel dito sa bukid. Para hindi sila mag-away. Uy, dahan-dahan lang. Pininturaan din namin ang mga pader dito ng ganito. Alam mo naman ang dumi dito, kuya. Ginamit namin ang asul na pintura na meron kami para ayusin dito. Naging malinis na malinis. Shh, anak, kalma ka lang. Hindi ko marinig sarili ko, lahat nagwawala. Di pa tapos dito pero nilinis na namin. Maganda na, itsura, tol. Ayos na. Nasaan si Isabel? Izosh! Naku, Izosh. Tumakas kaya si Izosh? May ganyang ugali si Isabel kasi minsan tumatakas siya palabas. Izosh! Pumasok na pala si Isabel sa loob. Bumalik siya doon sa may bubuman. Halika, puntahan natin si Isabel. Tingnan natin. Nora, ilang araw na lang at manganganak na rin si Ginang Nora. 5 araw na lang. Kung loloobin ng Diyos, 5 araw na lang ay magiging lolo ulit ako. Nora ko. Mahal ko, lalabas na ba ang mga tuta mo? Hinihintay ng lahat ang mga anak ni Nora. Paparating na ba ang mga tuta mo, Iya? Abaganda ko.
Masya Allah, ang ganda mo talaga, matapang buong anak. Simula na ipasara ko si Nora, naging matapang at mataray talaga siya. Puro gulo, pa-cool, nagpapakitang gilas, lahat na. Noong una siyang dumating, takot na takot siya, pero ngayon grabe, ang talino na niya. Matapang kong anak, tingnan mo. Salanga, kuhanan mo si Izosh, kuhanan mo si Izosh. Izosh! Izosh, kumusta? Miss ka na namin. Di nasa ng ganda ko. Dumating na ba siya sa wakas sa bukid? Ha? Dumating na ba? Anak, dahan-dahan lang. Anak, dahan-dahan lang. Ayos ang lagay ni Izosh ngayon. Kahapon pinalaya ko siya, pero bumalik siya at pumasok ulit. Tingnan nyo, tapos na ang trabaho sa silungan natin, mga kaibigan. Naikabit na rin natin ang bubong natin. Hindi pa ito ganap na tapos. Itong mga truss, paano ko ba sasabihin? Itong mga bakal na may pagitan, lalagyan natin ng yero at screw natin sa pagitan ng mga ito. May item din tayong yero doon, ikakabit din natin yung ngayon. Hinihintay lang nating matuyo pa ng kaunti ang pintura, mga kaibigan. Pagkatapos, ilalagay natin ng maayos ang gitnang bahagi, susukatin natin ito ng tama. Pakita mo rin dito ang kabuuang itsura ng bubong natin. Kunan mo ng maayos, anak, maganda. Kunin mo ng maayos para mukhang maayos naman. Huwag kang mag-video sa isang lugar lang. Kung ibibigay ko kay Faisal, mas maganda pa ang kuha niya kaysa sayo. Ipakita mo ng maayos para magandang itsura. Tumawid ka rin doon sa kabila. Paano ang itsura mula sa kabila? Tingnan mo dito, medyo mas maganda. Mas pangit ang itsura mula rito kumpara sa kabila. Mas magandang itsura mula sa kabila. Tingnan mo. Lalo na mula sa bahaging ito. Maganda talaga ang itsura nito, mga kaibigan. Ang nag-isa nating mahal na maestro, ang ating pinakamamahal na maestro, ay gumawa ng isang alulod dito. Ginawa niya ring tabingi ang alulod. Ngayon, tinitingnan namin paano ayusin yon. Pababa ang hilig nito, hindi maayos ang trabaho, kalahati lang ang ginagawa. Ayusin natin na yon, hanggat kaya, tingnan mo, ginawa ba niya alulod, yung gitna pababa ang gawa. Ngayon, naipon mo na ang tubig bago maagos pababa. Ibig sabihin, kung marunong ang tao, babasahin niya yon, gagawin niya diretso ang hilig, tapos gagawin niya na maayos. Sige, ayusin na lang natin yon. At least nagawa naman natin ang ating bubungan, yun na lang ang tinitingnan natin, mga kaibigan. Ano pa nga ba ang masasabi natin? Lumabas na ang mga kung ano-ano. Medyo magastos din para sa amin ang lugar na ito. Hindi ko alam kung paano kami napunta sa paggawa ng silungan. Pero kahit pa paano, maganda naman ang kinalabasan. Yan, titingnan natin ito. Nagagamit naman namin, may kaunting mga pagkakamali na lang natire. Maluwag din ang alulod sa likod, kahit inayos ni Gokan ngayon. Umulan ng kaunti at may tumulo pa rin tubig. Sana hindi na ito tumulo ulit. Ayusin natin ang slope ng alulod sa harap para dumaloy ang tubig pababa at hindi mag-ipon. Mali kasi ngayon kaya sa gitna naiipon ang tubig. Aliga, ipakita natin mula sa ilalim. Dede, sandali lang, pahinginingnan. Izosh, Rachi, dumaan ka. Dumaan. Huwag papasukin si Dede sa loob. Ha? Hindi pa, tapos dito at sa likod, pero matatapos din. Diyan sa bakandang yon, isa pa ulit. Hihinangin natin ng maayos ang yero para matakpan at gumanda, tingnan mula sa ilalim. Isos, pwesto ko yan anak, pwede pa akong umupo? Sandali Isos, tumabi ka muna, di tayo kasya pareho dyan Isos. Tabi anak, kita mo si Rocky, kapag hinaplos ko ibang aso, nagsiselos agad siya. Gusto niya siya lang ang laging pinapansin at inaalagaan. Pero magandang itsura mula rito. Gokan, umupo ka dyan, sige nga, kuhanan nga kita ng litrato. Umupo ka diyan. Maganda ang itsura mula sa ibaba, maluwag, mataas, maliwanag at malinis, kaya walang problema. Kung masyado natin binaba, matatakpan ng araw. Magiging problema sana yon. Sa ngayon, maayos. Hindi naman malakas ang ulan, pero kapag bumuhos, malalaman natin kung may mas malaking problema. Yun ang kinakatakutan ko. Sabi ko, mula sa kabila, papasok bang ulan dito? Malaki kasi ito. Ano ulit sukat nito, Gokan? 4x7. 4x7. Ibig sabihin, malaki talagang lugar na to, hindi rin maliit. Kahit umulan, siguro kalahati lang ang mararating. Pero pinaka-importante, kuya, ay maging maaliwalas. Maganda kung maaliwalas. Dapat maaliwalas at maganda, gets mo? Para panatag ang loob natin. Nagagamit natin ito ngayon, pero di pa tapos. Dito, ilalagay ang mga muebles sa hardin, diyan, at ilaw. Ewan ko, paso, bulaklak, insekto, lahat gagawin natin, di ba Isos? Isos, gusto mo ba nagawan din kita ng pwesto dito? Tara, ipakita natin ang container.
Dati may kusina kami dito sa container na to, pero tinanggal na namin yon mga kaibigan, hindi na namin gagamitin yon. Ngayon, gagawin ko sala ang pakalawang container na ito. Halika, ipakita mo ulit. Boss, good luck sa trabaho. Gagawin nating sala ito at lalagyan ko ng L-shape na sofa. Sa gitna, lalagyan natin ng komoden at 3 mesa. Alam mo yung panel ng fader na gawa sa kahoy? Magandang itsura nun, may disenyo ng kahoy. Dito naman ilalagay ang TV cabinet, tapos dito natin ikakabit ang telebisyon. Magiging maganda talaga ang sala na to. Siyempre, ilalagay din natin ang tamang chandelier at magandang ilaw para dito. Ay, ang pangit nun, mumurahin talaga. Dati plano kong gawing computer o study room ang gilid na to, pero nagbago isip ko, gagawin na lang itong kusina ngayon. Kumusta, Yunus? Ayos naman kuya, kumusta ka naman? Salamat din, Yunus kapatid. Kinuha namin ang container kay Yunus, siya ang tumutulong sa amin, salamat sa kanya. Kahapon pumunta ako sa kanila, nagustuhan ko ang isang magandang kusina. Salamat. Pakita natin ang kusina, Yunus. Tingnan mo. Ganito. Puting kulay ng MDF. 1 at 80 ba ito o 2? 2 metro kuya. 2 metro ito, ikakabit natin sa itaas. Lagayan ito ng dishwasher sa ibaba. Pagkatapos, tingnan mo, may espasyo rin tayong iniwan dito. Dito rin ilalagay ang refrigerator. Maganda ang kalalabasan kapag natapos na. Mas bagay sigurong gawing kusina ito, di ba? Oo naman kuya. Kasi hindi pwedeng gawing kusina yung isa pa. Tama, masyadong maliit yun. Malit. Marami kami, dapat malinis at maganda. Ayusin namin ito. May stove at iba pa, magiging magandang kusina. Maganda at elegante kung loloobin ng Diyos. Kung loloobin ng Diyos, natitiwala ako sa ating maestro. Gawin mong matibay, ha? Sige, wala problema. Gawin mong maayos. Ngayon, Basta gustuin mo lang. walang linya ng tubig dito. Dito natin ililipat ang linya ng tubig mula sa kabilang container. Ayusin natin para luminis at gumanda ang kusina. Buti na lang ginawa ko ito dito. Pati sala, gaganda rin kuya. Kung loloobin ng Diyos. Pagkatapos, ibibigay natin ang luma nating kusina galing sa kabilang container. Pero, hindi ko isasama ang itaas na kabinet. Ilalagay ko ito dito para mailagay ko ang mga gamit ko dito. Naiintindihan mo ba? Malinis natin gagamitin ito. Yung kabilang kwarto sa container, gagawin kong silid tulugan. Ano ang plano ko sa inaharap? Ayaw kong tuloy isara ito. Ayaw kong isara kasi, di papasok ang araw. Gagawin pa natin yung iba, ha? Yunus! Ano nga ulit ang tawag sa salamin ipapagawa natin? Alin? Mapapalagay tayo ng salamin dito, di ba? Amerikanong salamin yon. Ganito, pero may chimney ng kalan dito. Paano papasok? Salamin. Kailangan itong ilayo na kaunti sa chimenea ng kalan. Ito mismo ang gitna dito. Di pwede sa gitna, may chimney ng kalan doon. Oh. Paano kung ilipat natin ito? Hindi mo ba rin naman puputulin yung lugar kung saan mo ilalagay ang salamin? Oo, putulin natin. Pareho lang din naman ang kalalabasan. Hindi naman ganito kataas ang salamin. Siguro hanggang dito lang o kalahati ng bahaging ito. Kaya may matitirang puwang. Kung ganon, hindi pwede doon. Pero dapat nasa gitna yon sa kanya. Ayusin na lang natin ang kung ganon. Oh, nakakainis ka bang putol? Yung American glass, siguro ganito lang kalaki, di ba? Dahil 2 metro yon, lalampas sa tubo ng kalan, kaya hindi na yung makikita. O, lalampas. O pwede mo bang ilagay ng kaunti pang mas mataas? Ilalagay natin ang kaunti sa taas. Kasi kailangan nasa gitna yon. Ayusin natin yan. Ayusin natin yan. Ito, Amerikanong salamin na may itim na frame. Ganito lang kalaki. Meron. Kasing laki lang ng panel na to, tulad na nakikita mo dyan. Mula dito hanggang doon, may salamin. Meron din. Ang ganda ng salamin na yan, kuya, para maliwalas sa loob. Kung wala niyan, na yung may bubong na, hindi na papasok ang araw. Naintindihan mo ba? Bukas o sa mga susunod na araw sa Setyembre, may plano silang lagyan ito ng tolda. Ano nga ulit yung Gokan? Tolda? May zipper ba ang tolda? May mga braso ito, natitiklop na tolda ang gagawin nila. Gagawin natin yun doon. Tiklopin natin, bubuksan mo, ilalagay mo. Dito lang, sapat na. Sa taglamig, maglagay ng kalan sa gitna at gumawa ng plataforma. Tapos, magsisimula na ang mga palabas dito. Umaga't gabi. Sige, good luck sa trabaho. Para sa mga aso at kanilang lugar. Maglalaro tayo ng okay, di ba kuya? Maglalaro ka ng, okay, makikipaglaro ka rin sa mga aso. Pwede! Maglalaro ka kasama si Isabel at dadalhin natin sina Carlos at Boncho. Diba sabi mo, wala kang kukuhang hayop dito? Hindi ko siya pinapapasok sa loob. Dito ko siya ilalagay. Kuya, ang sabi mo, tapos na. At sina Rocky at Isabel naman ang naiwan sa bahay. Sige. Hayaan mo lang muna ang mga to dito.
Dati ring nananatili sa bukid sina Isabel at iba pa. Ang una kong prioridad ay dalhin si Bonchuk dito. Baliw na ako kay Bonchuk. Dadalhin ko si Bonchuk dito. Nakaupo ka lang tapos tinawag mo, paano ka sumigaw? Sumigaw ako kay Bonchuk. Saan ka galing? Diyos ko. Teka, kumakain pa ako ng gofret eh. Lahat kayo, kunin nyo na. Kunin mo. Rocky, kunin mo. Izosh. Izo, mahal. Huwag ninyong makita na kumain ako. Si Isos ay idinura rin yung pabalik. Kunin mo. Anak, hindi ka ba nandun sa may mga kambing? Doon din ba siya tumalon? Anak, anong klaseng pasaway ka ba? Para hindi pa sapat na binabaliw mo ako, pati ibang tao binabaliw mo rin, Dide. Binabaliw mo ang lahat. Sobrang kulit mo. Kung dito tayo tumigil, papasok din siya dito. Dadalhin ko siya sa bahay mamayang gabi, pare. Sa bahay mo ba siya dadalhin? Mga kaibigan, si Gyokan. Mahal na mahal kong parang kapatid pero pinaguho niya ang harap ng pinto. Yung harap ng pintuan ng container. Sino ang nagpabagsak? Yung loop nito. Nabasa raw ng tubig kaya bumagsak. May kasalanan ba ako dito? Ganon din naman, gusto ko lang mabiro ng konti. Biro lang, gusto ko lang magparinig kay Gokan. Na-miss ko magparinig kay Gokan sa video. Aba, Gagawin din ngayon ang ilalim niyan. paanisin kita sa video at sasabotahin kita. Gokan, Kilala mo naman ako. huwag kang magmalaki. Hindi ako nagmamalaki. Huwag mo akong inisin, mapakatalino ka. Kilala mo rin naman ako, kuya. Naintindihan mo ba? Si Gokan ang gagawa ng alulod na yun, mga kaibigan. Sino ang gagawa? Ikaw ang gagawa ng alulod na yun. Sino ang gumagawa? Buksan ang alulod. Isabel, halika. Ako ba ang bihasa dito? Isabel, halika. Ako ang apprentice, kuya. Kapag pabor sa'yo, master ka. Ako ang apprentice. Kung ano ang pabor sa'yo, yun ang sinusunod mo, Gokan. Ako ang apprentice, kuya. Kung ano ang pabor sa'yo, ganun. Oh, anak kong babae. Kunan mo yung mga kulungan sa kabila. Tingnan nyo, ang saya at ganda nilang tingnan ngayon. Maglalagay ako ng bulaklak sa paso ngayon. Tapos may papagawa pa tayo. Gokan, ikaw na ang pumunta at ipakita yon. Ihinangin natin ang pagitan ng dalawa, di ba? Nagawa tayo ng lagayan ng paso sa ilalim ng mga bintana, di ba? Bakit? Hindi ka ba tatayo? Oh, nakaupo kami na ni Isabel. Sige, pakita mo na lang yon. Tumayo ka nga, tumayo ka. Huwag mong sirain ang kasiyahan namin. Tumayo ka. Huwag mong sirain ang kasiyahan namin. Kasama ko ang anak kong babae. Sandali lang. Sandali lang. Ganda ko. Ayan, tingnan mo. Alam niyo yung dalawang post na yun, mga kaibigan. Maglalagay tayo ng bakal na suporta sa pagitan ng mga yan. Sa ilalim ng salamin, may mga ganong parehabang paso. Nagawa tayo ng bagay na may 20 sentimetrong lapad. Magtatanim ako ng magagandang bulaklak at kung ano-ano pa doon. Magiging presko ito sa tapat ng bintana ng kusina. Oh, maganda rin itong tingnan. Mabulaklak at kung ano-ano ba. Sumisilip din si Faisal sa gilid ng semento. Pumunta si Faisal kahapon sa kanto at doon niya tayo pinanood. Nag-story ako sa Instagram. Ganon din, gagawin din natin ito sa ilalim ng mga bintanang ito. Toto, kuya, ang ganda talaga. Hanggat pinapayagan ng Diyos, ginagawa natin. Marami na rin tayong nagastos, Diyos ang saksi, pero wala tayong magawa. Hindi kami kumakain, hindi kami umiinom, kahit papaano. Huwag mong sabihing pera lang na wala, kuya. Ako ang ubos na. Ubus na ako. Inis at stress ko, lahat na. Ako ang ubos na. Kung ano-ano na lang. Gokan, pwede ba ako mag-pull up dito ngayon? Sige, gawin mo. Paano kung bumagsak? Garantisado. Sige, gawin mo. Pero... Natanggal ang pinto sa pagkakakabit. Akala ko ba hindi matatanggal ang pintong ito? Akala ko ba hindi matatanggal ang pintong ito? Ha? Akala ko ba hindi matatanggal? Hindi naman ito umaangat pataas. Kung sisipain mo, syempre matatanggal ang pinto. Natanggal ang pinto sa pagkakakabit. Bakit natanggal ang pinto, anak? Sinipa mo kasi. Kung sisipain ko at matanggal ang pinto, ano mangyayari? Sige, matibay pala. Nabigyan ko nun ng grado. Ikaw ba? Medyo kinakalawang na tayo. Wala, anak, 130 kilo ako. Madali bang buhatin pataas ang 130 kilo? Subukan mo mag-pull up ng isa. Kaya akong gawin. Isa lang. Kaya ako, kuya. Halika, alang-alang sa Diyos, halika. Mag-pull up ka ng isa. Kuya, yung mga huling nagmamatigas, sila yung umiiyak sa huli. Isa lang. Yung mga huling nagmatigas, sila yung umiiyak. Anak, mag-pull up ka ng isa, bibigyan kita agad ng 1,000 lira. Kuya, yung nagmamatigas, Anak, kumuha ka ng 1,000 lira. Isa lang. may sinabi ka sa amin nung nakaraan. Anak, ito ang sinasabi ko, isa lang. Ito ang tinutukoy ko. Sige na. Isa lang, 1,000 lira. Tanggap. Halika. Masakit ang braso ko ngayon pero. Ayan na naman, nagsimula na naman. Good luck sa trabaho, nagsimula na naman.
Isa lang, hindi ko sinasabi sobra. Kuya, ibigay ko kay Yunus. Ibigay mo kay Yunus ang pera. Kuya, si Yunus ang referee. Ibigay mo kay Yunus ang pera. Anong gagawin natin? Ibigay mo ang pera kay Yunus. Ako ang magwi-withdraw. Ibigay mo ang pera. Anak, walang cash. Ita-transfer ko sa IBAN mo. Mag-pull up ka muna rito ng isa. Hindi ko alam tungkol sa IBAN o ano pa man. Kapag nakapag-pull up siya ng isa, bibigyan ko siya ng 1,000 lira. Ako, ilan ang kaya mo? Isa lang. Sinasabi ko sa'yo, kaya kong gawin. Hindi niya kaya. Magbibigay din ako ng 5,000 lira. 5,000 lira. Kuya, ilagay mo ang pera. Anak, ita-transfer ko sa account. Wala akong cash. Ang di mabigay, duwag. Mag-pull up ka ng isa. Hindi niya kayang hilahin ng buo. Hindi ko naabot dahil sa tangkad ko, pero sa simula, maglalagay ako ng hadan sa ilalim ng paa ko. Anak, tatalong ka. Paano ako tumalon? Sa tingin mo maabot ko. Tatalon ka at hihilahin ang sarili pataas. Ako ay tumal. Sa ganitong kalagayan ko, nakaya ako makapag-pull up ng 3. Hindi ko kayang tumalon ng ganun kataas. Ilagay mo ng buo. Hindi pwede yan. Tumalong ka, 1,000. Sabi niya, bibigyan kita ng 5,000. Ilabas ang pera at ilagay sa gitna. Gusto ko munang ma-excite. Anak, ano pa ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Ang pera, Kailangan cash ang pera. walang pitaka. Nasa kotse. Wala rin akong cash. Ha? Magwi-withdraw tayo, ibig sabihin. Sabi niya, pitaka. Subukan mo lang minsan, anak. Wala kaming hinihingi sa'yo. Sige, bigay mo. Wala eh. Sige, subukan mo isa. Halika. Oy, halika. Uy, hindi ko maabot dahil sa tangkad ko. Oy, sige na, tumalon ka na lang. Halika. Kuya, hindi ko talaga maabot. Isa lang. Sinasabi ko nga sa'yo, hindi ko pa rin maabot. Hindi ko rin kaya, anak. Kinuha ko na ang upuan, ako na ang hihila. Ay, kunin niya ang upuan, hindi pa rin niya mahila. Kuya, paano kung mahila ako? Mahihila mo. Paano kung mahila ko? Gamit ang upuan, pero wala rin naman itong may tutulong. Kailangan talagang tumalon. Kapatid, dapat tumabot ang ulo mo sa ibabaw ng bakal na baras na yon. Itataas mo ang sarili mo. Ilalagay ko ang baba ko sa ibabaw nito. May lalagay mo. Umakyat ka na ba doon? Sige, kunin ang upuan. Diyos ko. Sige na. Isa lang, pare. Angat. 3 taon na ako nag-gym, pero hindi ko pa rin kaya ng 3 sinasabi ko sa'yo. Kuya, nawawala ng kapa ko. Hindi ko pinaya. Sinasabi ko sa'yo. Kuya, dumudulas ang kamay ko eh. Uy, sige ka, adat umalis. Isa lang, sige na. Ilabas mo na yung 1,000 lira at ibalik mo sa akin. Anong nangyari? Wala namin kaming hiningi sa'yo. Ilabas mo na at ibigay mo yung 1,000. Sige, ikaw na ang mapulap, kuya. 3 beses na akong tumalon para makapapull up. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Sige na. Ginawa pa natin nang hindi man lang nag-warm up. Alat, ang pull up ay ganoon. Ngayon, medyo mabigat na tayo. Ang payat na tao, madali lang para sa kanya. Grabe ang sakit ng braso ko, kuya. Sobrang sakit talaga. Nagsimula na ang pelikula, good luck sa trabaho. Kuya, umiikot yung drill sa kamay ko. Sige na, itong... Tinamaan ko ng drill yung kilikili ko habang naglalagay ako ng tornilyo doon. Sinabi ko na dahan-dahanin ko ang drill, pero bigla itong umikot sa kamay ko kaya sumakit ang braso ko. Kaya na, kung hindi, alam ko naman kaya mo hilahin yun. Ano ba naman ang isa lang? Alam ko, kung hindi lang isa, kundi 10 pa ang kaya mong hilahin. Hindi ko kaya ang 10, pero try natin isa. Isa lang. Hindi ko kayang hilahin ng higit sa isa. Anak, kailangan mo mag-ehersisyo muna pagkatapos niyan. Halika, tingnan natin ulit ang kabinet sa kusina. Tama na. Tingnan mo. Tingnan mo, nakapwesto na siya, tingnan mo. Dahan-dahan lang. Kailangan mo ba ng tulong? Kailangan ko ng tulong. Sandali. Kaya ko yung buhatin mag-isa. Tingnan mo. Mabigat yan pare, gawain sa MDF. Kahit hindi MDF, kahit simento pa. Huwag mo hawakan ng ganyan. Sandali lang. Allah. Huwag mong hayaang matabunan. Hawakan mo sa itaas, Typhoon kuya. Hindi dyan. Isyara mo ang takib. Itatapon ko ulit ang mga takip. Itatapon ko ulit. Bakit mo pinapasara ang takip, Gokan? Ito, hawakan mo ito. Ayos na ba? Amer, bilisan mo naman. Basta, bilisan mo. Tao ang nagbubuhat nito, hindi crane. Anong nangyari? Mabigat kasi ito para sa amin. Ako lang ang nagbukas yan mag-isa. Grabe ka talaga na. Medyo itaas mo pa. Medyo ibaba mo. Naku. Medyo itaas mo. Kaunti lang. Allah. Bibitawan ko na. Huwag mong bitawan ha. Basta, bibitawan ko na. Hindi na gumagana ang braso ko. Binitawan ko na. Huwag mong bitawan kuya. Maganda ba ang kalalabasan? Ayos. Kumapit ba? Dapat kumapit na ano pa bang aasahan mo dito? Kapag binitiwan ko, babagsak ito pababa. Kailangan tumapat ito sa frame. Dumating na kaya. Kuya, konti lang binubungat nyo. Pare, yung full day nga tumatama na sa kisame, saan pa ba dapat tumama? Jokan, kumusta ang taktika ko?
Patangkad ka kasi, kuya. Inyakyat ko sa balikat ko ang kabinet. Roche, halika. Kung ayaw pumasok ng tornilyo, wag mo nang pilitin. Putpot na ang ulo ng tornilyo. Bitawan ko na ba? Ikaw na ang bumitaw, kuya. Sige. Tingnan mo, ang linis na. Pupunasan din natin ito ng maayos. Grabe naman ang ulan. Pumapasok na sa frame. Darating pa ang mga hawakan nito. Sila ang huli. Ayos na ba? Hindi pa. Binitawan mo pero nahawakan na niya. Pinipilit mo ang sarili mo. Tingnan mo ang itsura mo. Bakit hindi mo sinasabi? Mabigat din ito, kuya. Mabigat, mabigat. Tama. Katulad ko rin. Sa isip niya, Sabi ni Typhoon kuya ko, iiwan ko na ba? Tanong niya habang may ginagawa pa siyang huling bagay. Palitan na lang natin yung huling tornilyo. boss, tingnan mo rin ito. Medyo mababa itong takip. Sige, ayusin ko yan para pantay. Ayusin natin yan para hindi tabingi. Saktong kasya dito ang ref natin. Ang ganda ng resulta. Halika, halika. Ang ganda. Nagustuhan ko talaga, promise. Promise, ang ganda ng kinalabasan mga kaibigan. Paano tatanggalin ng tornilyo na to? Oo, sabi ni Yunus sa akin, Kuya, bigyan ka namin ng ilaw bilang regalo. Pero hindi raw ito bagay dito. Ayos lang, basta okay ka. Dahil tumama sa pader ang ilaw na to, nasira ang ayos ng kusina. Sige, ayusin ko ang ilaw para sa'yo. Tingnan mo naman tong tao na to. Salamat. Salamat kay Yunus, bro. Palitan natin to, nakakainis kasi. Ayusin natin yan. Ganito ka modern na kusina natin. Mukhang maluwag at maganda. Sige na, wag na natin pakialaman ng trabaho ng Maestro Gokan. Hintayin natin matapos muna. Ayos ba? Ikabit na rin natin ang mga hawakan. Pagkatapos, ipapakita ko sa inyo ng dahan-dahan. Mga kaibigan, itinigil muna namin ang pagvi-video. Nagsimula kami ng alas 10 at natapos ng alas 5:30. Para ipapakita ko ang final na itsura ng kusina. Tingnan nyo kung paano ito nagbago. Gaya ng nakikita nyo, ganito na siya. Salamat sa Diyos, naikabit na namin ang kusina namin. Ang linis-linis at ang ganda. Kailangan na lang linisin. Medyo tabingi ang pagkakakabit ni Maestro Omer ng gripo, medyo tabingi ito. Ayusin din namin yon. May problema rin kami sa tubig, mahina ang daloy ng tubig namin. Maglalagay kami ng booster pump sa tangke para umayos ang daloy ng tubig. At bukas, ayusin namin ito. Salamat sa tulong mo, Yunus. Salamat. Dahil sa kanya, siya ang nalasikaso ng lahat. Salamat. Ginawa namin lahat, pati doorknob. May problema sa sahig, inayos din namin yon. Dumating din pala yung mga nag-install ng solar panel. O, tingnan nyo, ito mga baterya natin, yung mga panel nasa kabilang container, inilabas namin to. Pinakabit namin dito, para magkaroon din ng espasyo doon. Gagawa rin kami ng takip dito. Pagkatapos nun, laging maayos at organisado na dito at nawala ang pangit na itsura. Salamat sa Diyos at naging maayos. Boss, kumusta ang awning na ito? Magandang kinalabasan. Ha? Maganda nga. Wala, sabihin mo ang totoo. Totoo? Sabihin mo ang totoo, huwag kang kumindat. Maganda bang kinalabasan? Hindi, maganda nga ang kinalabasan. Sa tingin mo, ginawa ba ito ng bihasa o ng baguhan? Hello, hanapin mo ang gitna. Hay naku. Nangyari na, pero paano natin ayusin ito ngayon, kapatid? Oo, sana mas dekalidad pa yung panel ng bubong. Oo nga. Mas maganda sana kung ganun. Malaki gastos namin sa panin ng bubong at mga profile, parang naloko lang kami sa pera. Sige, titingnan na lang natin kung paano natin maayos. Tingnan mo nga. Pare, kaya mo bang gawin paslant sa gitna yung kanal? Pare, dito nyo nilagay yung slope. Normal ba talaga yan? Tingnan mo, naipon dito yung tubig tapos dumadaloy pababa. Yung takip mo yan, bukas na bahagi ay pataas. Kung may tubo lang sana ito. Tama.
Baba. O kaya gagawin niyo sana yon na medyo pahilig, di ba? Naintindihan mo? Kung gagawin niya yon na medyo pahilig, kusa nang pupunta roon ang tubig. Ayos, nagawa natin mga kaibigan. Unti-unting naayos lahat. Bukas, gagawin na manggagawa namin ang Hydro 4. Salamat sa Diyos, nalampasan din natin ang araw na ito ng ganito. Salamat kapatid, mabuhay ka. May gusto ka pang idagdag? Kuya, wala namang naging problema. Maayos natin nagawa ang trabaho kung ayos din sa'yo. O ayos na ayos sa akin, salamat sa Diyos. Kapatid, siya ang nag-aasikaso ng lahat. Tingnan mo, hindi ako basta-basta nakakagusto sa kahit sino. Salamat. Nandito ang mukha ni Yunus. Nagustuhan ko si Yunus. Pagpalain ka ng Allah. Kumuha kami ng container mula sa kanila. Pinaninindigan ng taong ito ang binibenta niya. Kapag may problema, pumupunta siya at tinitingnan. Negosyante talaga. Salamat. Naintindihan mo ba? Negosyante. Talagang negosyante. Ngayon, dapat ganito lahat para walang naninira sa likod. Tama ka dyan, kuya. Dapat malinis mong gawin ang trabaho mo. Dapat malinis mong gawin ang trabaho mo. Sige, mahal na mahal ko kayo. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan niyo ang sarili niyo. Paalam. Mag-ingat kayo mga kaibigan ko.